Samantala, isang sundalo po ang nasugatan kani-kanina lamang sa bakbakan ng militar at MNLF Miswari faction sa Barangay Santa Catalina sa Zamboanga City. At kaugnay niyan, may live report si Ian Cruz. Ian. Yes, Steve, alam mo sa mga sandaling ito ay nagpapatuloy pa rin yung bakbakan sa pagitan ng faksyon ng MNLF, gayon din ng mga sundalo at mga pulis na nakatalaga dito nga sa area ng Santa Catalina. Sa ngayon, Steve, merong sunog din na nagaganap sa area na ito ng Santa Catalina, pero yung mga kagawad ng pamatay sunog ay hindi makapenetrate. Siyempre, kinakailangan ulit nila ng panibagong clearance mula sa military dahil nga nag-ongoing operation. Baka tamaan ulit itong, baka tamaan ng mga bumbero, yan ang iniiwasan natin na magkaroon pa ng dagdag na casualty. At speaking of casualty, isang sundalo ang nasugatan kanina nung nagkaroon nga nung matinding bakbakan kanina lamang dito rin sa Barangay Santa Catalina, pero ligtas na ngayon yung sundalong ito at ginamot na kagad siya. Ginamot na siya ng mga paramedics ng mga militar, Steve, at ang tama niya ay parang nakita natin sa bandang pisngi sapagkat isang nasa strategic position siya at nagpakawala ng hindi pa natin matiyak kung granada yun o grenade launcher yung tumama doon malapit sa area niya, kaya natamaan siya nung shrapnel doon sa kanyang mukha. Pero sa kanya, Steve, ligtas naman siya, pero ang binabanggit sa atin ng sundalo na ito, may visual siya, sinabi niya na may visual siya kanina pa naman ito, kanina pa yun, so sinabi niya na may visual siya nung ilan sa mga kalaban, maaring kaya nakita siya, nagkakitaan sila, kaya napatakan din siya nung granada or nung grenade launcher mula dun sa mga kalaban. So ganoon ang nangyari, So Steve, ang sitwasyon dito ay hindi ko naman maidetalye na yung lahat ng mga nangyayari dahil nga operational matters na at syempre lalo na yung mga pwesto ng mga tropa ng militar at baka makompromise sila, So hanggang dito na lamang muna ang aking ulat, Steve. Yan, kanina nabanggit mo may sumiklab na sunog. Nagpapatuloy pa rin ba ito at saka tukoy na ba yung area at yung pinagmulan? Oh, like I said, Steve, ongoing ang sunog, hindi siya maapula dahil nga hindi makapasok ang mga bombero. Yun ang laging problema rito, Like yesterday, nagkaroon ng sunog around lunchtime, pero nakapasok ang mga pamatay sunog mag-aalas 4 na ng hapon, so at least 4 hours or less than 4 hours ang inabot bago nakapasok, so lumaki na talaga yung sunog. Pero ngayon, although wala pang mga clearance, ang military dun sa mga bombero, nandun na kagad, naka-respond din na ang mga bombero, pero wala pa lamang clearance, Steve, kung bubugahan nila ng tubig, kasi nga, baka kung pupwesto sila malapit doon, baka sila naman ang bigyan ng paulan na ng bala ng kalaban, nung kalaban ng tropa ng pamahalaan, Steve. Nakikita natin, medyo makapal na maitim na sunog, usok pa rin, yung nakikita natin dyan. Paano yung, ano ba yung area na yan, Ian? Residential, yung nasusunog? May impormasyon ba tayo? Steve, residential yung area na yan, boundary ng Santa Barbara at Santa Catalina. Mula pa nung Martes, nagkakasunog na dyan sa lugar na yan, pero nung first 2 days, nung Martes at Miyerkules, sa Santa Barbara, nagkaroon ng concentration ng mga sunog. Maliit na sunog lamang ito. Kahapon nagkasunog sa Santa Barbara, isang motor po lang nasunog doon, agad din niyang napula, pero yun yung kahapon, yung pinakamalaking sunog, ganon din, dito naman sa area ng Santa Catalina. Pero Steve, ganyan na ganyan din nagsimula yung sunog kahapon, hanggang sa lumaki ito dahil nga napabayaan, dahil nga hindi naman intention na pinabayaan, kaya lang hindi makapenetrate talaga itong tropa ng Bureau of Fire Protection ng Zamboanga City, dahil nga kapag lumapit sila doon, maaaring ma-snipe sila. Yun kasi ang pinaka-problema, Steve, may sniper yung mga kalaban ng tropa ng pamahalaan. Kaya naman extra pag-iingat ang kailangan nilang gawin. Ang mga bombero naman natin, alam natin, yung mga simpleng suit lamang naman yung suit nila at helmet nila intended lamang para sa mga matitigas na bagay at hindi ito intended para sa mga tama ng bala, tama ng mga granada at kung ano pang mga bala na mas malalakas kaysa dun sa mga mga falling debris na karaniwan na na-encounter lamang ng ating mga kapuso, mga bombero, Steve. Alright, maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Ingat kayo dyan.